Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Reste Tuballas Adaran, nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya manood kayo sa ating YouTube channel, Ang Guro, Batas at ang Bayan, para marami kayong matutunan. Come on! Kaibigan, isang araw naglalaro si Juan at si Pedro. Sinabi ni Juan kay Pedro, "Pedro, you look like a hippopotamus." Sabi naman ni Pedro, "Thank you, thank you, thank you." Ngunit makaraan ang isang buwan, habang naglalaro ulit si Pedro at si Juan, biglang sinuntok ni Pedro si Juan. Sabi ni Juan, "Oh, ba't mo ko sinuntok?" Sabi ni Pedro, "Ba't mo ako tinawag na hippopotamus?" Sabi ni Juan, nakarang buwan pa yun eh. Sabi ni Pedro, "Kasi kagabi ko lang nakita yung picture ng hippopotamus." Mga kaibigan, maaari bang maparusahan ang mga tao na bumili ng gamit galing sa nakaw? Napakalagang pag-aralan natin mga kaibigan ang tinatawag na Anti-Fencing Law of 1979 or yung Presidential Decree number 1612. Itong batas na ito ay pinirmahan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos. Hanggang sa ngayon ay mahalaga at relevant pa rin sa ating panahon. Lalong-lalo na ngayon na humaharap tayo sa krisis. Maraming nagaganap na nakawan. Itong magnanakaw na ito ay lumalakas pa ang loob. Mayroon silang napagbibintahan. Gustong-gusto namang bumili ng mga gamit na galing sa nakaw dahil mura nila itong nabibili. Tanda natin mga kaibigan, mayroon pong kaparusahan ang mga tao na bumibili ng gamit galing sa nakaw. Pag-aralan natin sa video na ito. Anong dahilan kung bakit ginawa ang batas na ito? Number 1, there are rampant robbery and thievery of government and private property. Mayroon pong malawakang nagaganap na pagnanakaw ng mga private at government property. Kaya ginawa ko ang batas na ito. Pangalawa, such robbery and thievery have become a profitable on the part of lawless element because of the existence of a ready buyer commonly known as fence of stolen property. Na nakawan ay nagiging profitable activities, nagiging hanap buhay na ng mga magnanakaw dahil mayroon silang napagbibintahan. Mga tao na handang-handa namang bumili ng mga bagay na galing sa nakaw. The reason, under existing law, offense can be prosecuted only as accessory after the fact and punished lightly. Batas po natin under revised penal code, napakababa lamang po ng penalty ng tao na bumibili ng gamit na galing sa nakaw. Tawag sa kanila ay accessory na kung saan mababa lamang ang penalty. Kaya ginawa yung batas na ito, anti-fencing, para itaas yung kaparusahan ng mga tao na handang bumili ng mga gamit na galing sa nakaw. Ang kadahilanan nito, kung matitigil yung mga bumibili ng mga gamit na galing sa nakaw, wala ng tao na magnanakaw. And another reason, it is imperative to impose heavy penalties on a person profit by the effect of the crimes of robbery and theft. Isa rin sa malagang dahilan kung kaya ginawa ang batas nito ay bigyan ng mataas na kaparusahan ang mga tao na bumibili o nakikinabang sa mga gamit na galing sa nakaw. Okay, let us define terms. What is fencing? What is fencing? Hindi siya fencing, yung sports. Fencing is an act of any person who, with intent to gain for himself or for another, shall buy, possess, keep, acquire, conceal, seal, dispose, shall buy and sell, or in any manner deal in any article, item, object, or anything of value which he knows or should be known to him to have been derived from the proceeds of a crime of robbery and theft. Malagang tanda natin sa definition na yon. A fencing is an act of any person with intent to gain or for another shall buy, possess, keep, acquire, conceal, dispose, shall buy and sell, in any manner, deal in article, item. So kahit hindi po mismo yung magnanakaw yung nagbenta. Bawa po ganitong sitwasyon, inutusan ka na magnanakaw na ikaw ang magbenta ng mga gamit na ninakaw niya. Maaari ka bang maparusahan? Yes, because under the definition, any person who sell is also called offense. O tanda natin, pati yung bumili, pati yung nagtago,
pati yung bumili at binenta niya yung mga gamit na proceeds of the crime of theft and robbery, maaari din siyang maparusahan. Mag-ingat po tayo mga kaibigan, lalong-lalo na kung ang binibenta sa ating na item ay napakababang presyo. Atin malalaman ang isang bagay ay GSM, galing sa magnanakaw. Unang-una, kung ang presyo nito ay napakababa. Magtataka ka, bakit napakababa ng presyo? Who is offense? Offense include person, firm, association, corporation, partnership, or other organization who which commits the acts of fencing. This is not only a natural person, it includes firms, association, corporation, partnership, or other organization who commits the act of fencing. What is the penalty? Para alam na, presun mayor or 6 years and 1 day to 12 years. If the value of the property is more than 12,000 but not exceeding 22,000. If the value of the property exceeds 22,000, the penalty shall be maximum of presun mayor plus 1 year for every 10,000 exceeding 22,000 but not exceed 20 years. The penalty of presun correctional 6 months and 1 day to 6 years kung ang ninakaw ay 6,000 to 12,000 ang value. Aresto mayor or 1 month and 1 day to 6 months kung ang ninakaw ay may halagang 50 pesos but not exceeding 200 pesos. Mag-ingat po tayo mga kaibigan dahil napakataas po ng penalty na yan. Presumption of fencing. Mayroon tayong tinatawag na presumption of fencing. Mere possession of any good, article, item, object, or anything of value which has been subject of robbery or thievery shall be a prima facie evidence of fencing. Paano ka naman makakasiguro na ang gamit na binibili mo ay hindi galing sa nakaw? Gustong-gusto mo yung cellphone nasa murang halaga. Paano ka makakasiguro na hindi yan galing sa magnanakaw? You obtain a clearance and permit from the station commander of the Philippine National Police. Kung mayroon bang naganap na nakawan sa inyong lugar sa panahon na yon. Pag wala, bibigyan ka ng certification o clearance, safe ka na. Kahit na dumating ang araw na patunayan na nakaw pala yung binili mo na cellphone, mayroon ka namang clearance or permit galing sa Philippine National Police. Yun lamang po mga kaguro, kaibigan, ka-empleyado. Maraming salamat po. God bless us.